sila walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita, di ba? Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sinong kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago, kailangan silang, haharapin ko kayo, tanungin nyo ako. Hindi nagmimintis sa pagdalo sa preliminary investigation, sa kaso ng pagkawala ng guro at beauty pageant contestant, na si Catherine Camilon, ang kanyang inang si Rose. Lalo pat napanaginipan niya ang kanyang anak, isang araw bago ang ikatlong pagdinig. Kagabi na panaginipan ko lang siya, umuwi siya sa bahay. Nasa bahay na siya. Normal sa panaginip sa akin na kagabi umuwi na siya, aniya. Kagabi na panaginipan ko lang siya. Umuwi siya sa bahay. Nasa bahay na siya. Ganun, yun. Normal na panaginip sa akin ang kagabi na umuwi na siya. Naghain ng reply affidavit at motion to inhibit ang kampo ni Camilon, kasama ang CIDG-4A. Nais nilang Regional Prosecutor's Office ng Calabarzon, ang humawak ng investigasyon, imbes na sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Dahil dati umanong nagsilbi bilang Assistant City Prosecutor sa Batangas, ang abogado ng personal bodyguard at driver ni Police Major Alan De Castro, na si Jeffrey Ariola Magpantay. Pahayag naman ng kampo ni Major De Castro. Well, I don't know if the Batangas Provincial Office will decide, but it will lengthen the preliminary investigation for sure, ani Attorney Benitez. Well, I don't know if the Batangas Provincial's Office will decide, pero it will lengthen yung preliminary investigation for sure. Sina Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay, ang isa sa mga pangunahing sospek at mastermind sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon, mahigit 3 buwan na ang nakakalipas. No-show pa rin sa third preliminary hearing si De Castro, dahil ayaw daw umano nito sa publicity, dahil sa posibleng rason ng kahihiyan sa kanyang pamilya. I think yung publicity, he does not really want publicity, pahayag ni Attorney Benitez. I feel in our discussion that there is always a concern for a fellow human being, it's always there, aniya. Dagdag pa ni Attorney Benitez, na medyo masama raw umano ang loob ni Police Major Alan De Castro, dahil aniya'y nahila umano o nadawit ang kanyang pangalan sa isyong ito. Of course, medyo masama ang loob niya. But I think yun lang masasabi ko for that, paliwanag ng abogado. I think yung publicity, he does not really want that publicity. Well, of course, medyo masama loob niya. But, I think, yun lang masasabi ko for it. Hindi rin umano nagpakita sa pagdinig ang driver na si Jeffrey Magpantay, kahit palumantad na siya sa Balayan Police Station, noong nakaraang linggo. Kaya ang ina ni Catherine Camilon na si Rose, ay may matinding hamon sa kanilang dalawa. Kung sila walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita, di ba? Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sinong kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago, kailangan silang, haharapin ko kayo, tanungin nyo ako, tutuloy ho ito. Hindi ho po pwede nang wala, hindi ito, dahil wala ho ang aming anak eh. Hindi pa ho namin siya nakikita, hindi namin alam, wala kaming alam. Umaasa ang pamilya ni Camilon, na umusad ang kaso, at magkakaroon na ng linaw kung nasaan ang dalaga. Tiniyak nilang gagawin ang lahat para makamit ang hustisya, para sa anak. Nakatakdang sumagot sa reply affidavit ang kampo ni Police Major Alan De Castro sa Lunes, January 22, 2024. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senyore Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.